Congressman Mike, gaano kabigat sa iyo pati ang mga legitimate businesses ng pamilya mo ay halos wasakin na at walang pakialam si Matibag kay sirain niya pamilya mo, sirain niya pagkatao mo, basta magamit niya lang ang kanyang pagkaabusado sa poder. Paano ito, Congressman Mike, kung itutuloy nila ang pagsasampa ng gawa-gawang kaso? Ay, yung isa-isa sinampa na yata yung plunder, dinamay ka pa si Senator Marcoleta. How are you ready about this, being one of the recognized leaders of the democratic opposition movement of the Filipino people right now against a very clearly corrupt and morally bankrupt government that we are fighting against, or the leaders nila ng buong gobyerno? How are you ready about these challenges? Eric, eto malinaw sa aking puso at malinaw sa aking isipan. Kung ano man ang naipon namin, kung ano man ang meron kami ngayon, yan ay hindi galing sa nakaw. Hindi ko lang alam kung saan lang galing ang pera ni Attorney Melvin Matibag. Yun. At kung kaming mga nagnenegosyo at nagsasalita, gigipitin ninyo. Ako, kaya ko ka Eric, maawa kayo doon sa mga empleyado. Maawa kayo doon sa mga walang alam. Pangalawa, kung talagang wala kayong tinatago dito sa sinasabing korupsyon, harapin ninyo. Sumagot kayo, huwag kayong manggipit. Si Attorney Matibag ka, Eric, wala na yan. Sabi nga ni si Franco Mabata, sabi niya, yung kaluluwa niya na ibenta na sa demonyo. Iba na yan mag-isip. Oo. Ang akala niya, may maniniwala pa sa kanya. Ang akala niya, pwede siyang paniwala ng taong bayan. Binuhin mo naman ka, Eric. Pumunta siya sa Senate Committee hearing. Ang ginawa niya, siniraan lang niya ang 18 Marines. Correct. Ni wala siyang sinabi na, may katotohanan po itong sinabing pag-deliver ng pera, ito po yung CCTV. Ni isang ebidensya doon sa binanggit ng Marines, hindi niya binanggit. Ang binanggit niya, puro paninira. Dishonorable discharge, binigyan ng pera, gano'n. Talagang pangapi. Hindi niya naiisip, ang mga Pilipino hindi naniniwala sa kanya. Yes. Kasi, alam ng Pilipino, yung mga sundalong yon kawa-awa. Tumataya at nakikita lang may problema. At may mga sundalo pa silang kasama na magsasalita pa. Tuloy-tuloy pa to, Eric. Habang lumalapit na 2028, dumadami ang naglalakas loob na magsalita. Sa ngayon, Eric, marami pang takot eh. Sa ngayon, natatakot sila, baka magaya sa'yo. Baka magaya sa akin. Kakasuhan tayo. Oo, yan. Pero Eric, naniniwala ako, habang lumalapit ang 2028, lalong marami ang magsasalita at lalabas tungkol dyan sa korupsyon na ginagawa nila. At naniniwala ako dyan sa ginagawa ni Atty. Matibag, marami din ang lalabas tungkol sa ginagawa niyang korupsyon sa kanyang lugar. I agree. Congressman Mike, down to the last two questions. I know you have something else to attend to, pero nonetheless, maganda na pinagbigyan mo yung talakayan nito at nilinaw mo. Number one, is Mike Defensor and the group that you are and we are involved sa pagbubuo ng demokratikong oposisyon, mapayapang mga pagkilos at mga kalayaan sa pagpapahayag ng ating saloobin at mga pananaw sa mga issue na ito, are we doing this for destabilization to overthrow the government at kaya tayo ginagamitan ng tinatawag na weaponization of law at ang mga pagsalaula sa institusyon ng demokrasya ginagamit pating batas iniikutan laban sa atin? Destabilizers daw tayo. Yun yata ang konsepto ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno o administrasyon patungkol sa atin. Your reaction to that? Kaya Eric, pinapalabas nila na destabilizer tayo. Kasi sa ngayon, pag nagsalita ka ng ayaw nilang pakinggan, nagsalita ka sa korupsyon, destabilizer ka na. Sana naman ang gobyernong to maintindihan nila na wag sanang umabot sa punto na mamundok si Eric at mamundok din si Mike Defensor. Yeah, ang gusto namin ay isang demokratikong pamamahayag. Ang meron lang po kami ng Eric ay boses para sabihin kung anong nangyari sa bansa. Kung minsan Eric, pag tinitingnan mo, kinakasuhan tayo, no? Pero isipin mo, si Tatay Digong, kinasuhan nila, dinala sa dahig. Hindi ko pinaparehas, pero yung sakripisyo ng tao, yung kanyang inaalay sa ating bansa at yung ginagawa sa kanya na talagang biruin mo, yung ama ni Bongbong Marcos, siya nagpalibing. Ilang presidente dumaan? 3, kung di ako nagkakamali.
Hindi sila pinansin, hindi pinakinggan ang kanilang karaiingan. Masama ang naging sitwasyon ng kanilang pamilya at lalo tigit masama ang kalagayan kung saan man nila nilagay si President Ferdinand Marcos Sr. na nandun lang, nakaratay. Yeah. Pero si Pangulong Duterte, sinabi niya hindi, tama na yan. Ilibing natin ng maayos, dati siyang presidente, bilang respeto, ilibing. Madami nga dilawan, nagagalit. Di ba? Sinasabi, insulto to, masama to, kung ano sinasabi. Pero sabi niya, hindi, magkaisa tayo. Pero bagamat gano'n ang ginawa ni Pangulong Duterte, nung umupo yung anak, siya naman hinuli, kinidnap at dinala sa ibang bansa upang doon ikulong at doon magkaroon ng paglilitis sa kanya na pwede naman dito. Dahil yung mismo binabanggit ng batas, ng crimes against humanity, pwede naman dito yon i-hearing at may batas tayo tungkol dyan. Pangalawa kay Eric, kung titingnan mo, si Ninoy Aquino, alam mo, pag binasa mo yung kaso niya, no, ang bigat. Ang kaso ni Ninoy Aquino, murder. Illegal possession of weapons, and tsaka of firearms, at tsaka yung kaso niya ay rebellion, no? At nasintensyahan to ng firing squad, no, ng death penalty. Death by musketry. Yes. Kaya kung titingnan natin, hindi natin maaaring kumpara ang sarili natin sa mga taong yan. Sila ay bayani at sila ay maalala ng kasaysayan. Pero alam din natin yung aral ng kasaysayan. Na pag nagsalita ka ng tama, pag nagsalita ka ng totoo, pag nagsalita ka para sa bayan, darating ang araw, makikita ng kasaysayan at ng taong bayan kung anong katamaan ang sinasabi mo. At siguro, para sa akin kay Eric, yun lang yung aking sinasandalan. Na dumating ang panahon, alam ng aking pamilya, alam ng aking anak, na nakipaglaban ako para sa tama. Malalaman nila, uy, kasama mo pala si Ka Eric. Kayo pala yung mga lumaban noon. Sunod-sunod ang kaso nyo. Ang Ka Eric, hirap na hirap magpiyansa. Hindi alam kung saan kukunin ang pagpiyansa niya. Diba? Pero ito yung ating pagmamahal sa bansa Umabot tayo Ka Eric bilang aktivista, pumunta tayo sa punto na ibibigay na natin ang buhay natin. Dahil ito yung paniwala natin na tama para sa ating bansa. Ano pa ngayon? Sa edad nating ito, alam natin talaga at nakikita natin yung mga pagkakamali ng korupsyon, kung paano nahirapan ng taong bayan at kung paano ninanakaw ang kanilang kinabukasan. Kaya Ka Eric, laban po tayo, maging matatag tayo at parati tayong magkasama sa madaming laban, hindi lang ngayon at sa darating na panahon.